Disclaimer, this video PowerPoint presentation is done to teach or demonstrate the how, or in Tagalog, the diskarte or strategy on how you can effectively study the physiology subject in your medicine course. This video is not intended to replace your study in the physiology course in your medical school. Good day, future MDs! Welcome again sa isa ko na namang video. This time, ituturo ko sa inyo if paano natin pwedeng i-approach ang physiology. Kumbaga, another crash course to. So this time, physiology naman, which is created by me. Okay, but another disclaimer, you can compare my other styles sa iba. Pero what I can share to you is yung ginamit ko dati para maipasa ko tong subject na ito. Okay, what is physiology? Physiology is the study of the functions of the human body. Normal, puro normal. Okay, paano nga ba? Answering the question of how. How this organ works. How does the cell work? Physiology ang sumasagot nun. Okay. So usually, ang mga materyales dito, so again, yung big trio books, the Burden-Levy, Guyton, and kung may time ka, Ganong. Ako, aminin ko noon, Burden-Levy and Guyton ang ginamit ko noon. Or yung iba, sige, paper and pen. Due to tablet having apps or pictures, usually sa textbook, the picture is the most reliable source. Mamaya, ide-demonstrate ko sa inyo if paano ko siya ginawa dati. So, and other subject handbook, textbook pala, should I say, example, sa mga conversion or pag-absorb ng natin, pagkain. Paano nga siya, paano yung isang kinain mo na sugar na isang polysaccharide will be converted to glucose. So, ayun, doon papasok yung biochemistry. Yung mga enzyme na magkahati doon or sa protein, sino si pepsin, sino si trypsinogen, i-correlate natin sa physio. Pero that's beyond the scope na ng na to, ng video na ito. Okay. Tips. Ang pinaka-tip ko, wag ka lang mag-highlight. Dati, yes, nag-highlight ako dati lang ng physio, which is mali ko talaga. As in, mali ko talaga. Take note, you lean more on the understanding and analysis. Ano bang naintindihan mo sa subject na ito? So yun ang kailangan mong basahin mo siya based sa naintindihan mo. Okay. As per experience naman, yes, you can compare this to others. Yung iba, nag-ano pa nga, di ba? Nagsusulat pa sa mga notes nila. That's no problem. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, babasahin ko talaga if what is written on the book. Yes, book. And then look on the provided picture illustration. Wala namang masama sa trans. I have nothing against sa trans, pero for me lang kasi pag physiology, if I read the book kasi, mas kumpleto ang storya doon. Pag may kulang yung isa, halimbawa, si Bernard-Levy, kulang. Si Guyton, kulang. I can supplement it to one another. Halimbawa, anong kulang ni Bernard-Levy, may susupply ni Guyton. Anong kulang ni Guyton? Di i-supply ni Bernard-Levy. So usually, to cut the story short, yes, it's two. Pero what you can do is to analyze them and then pagsama-samahin mo sila. So para mas maintindihan mo and maisa-isip at maisa-puso mo. Usually kasi ang physiology, for me, it's more of intindihan siya. Ano nga bang natutunan ko? And if I can call, and then, kung napakarami, intindihin mo talaga. Okay? Kung makorelate mo, i-correlate mo. Yun nga, sinabi ko sa protein kanina, di ba? Doon sa pag-digest ng mga muscle. Sabi natin. O kaya, halimbawa, by the way, sa hormones natin.
O kaya sa immune system na lang. Halimbawa, immune system na lang. Sige. Sa immune system, may biochemistry ang immune system sa mga receptor. O kaya may signal transduction na usually sa physio ituturo siya. Pwede nating matutunan sa physiology yung concepts. At dun sa concepts, pagsamasamahin natin, horizontally correlate. Ito, neuroanatomy, neurophysiology, pag-aaralan nyo rin sa physio yan. Pero kung may neuro subject ka, neurology, na first year pa lang, mga basics, yung mga pathways, might as well correlate this one talaga. Napakalaki ng maitutulong yan. Pero it's not, may memorize ka rin. Siyempre, yung mga nooks and crannies mo. Pero majority kasi, puro intindihan to, itong physiology na to. Okay? At wag kang magpupuyat pag may long exam ka o board exam na may physio. Or kahit board exam, lalo na kasi, ang physiology, sabi ko nga, intindihan tong subject na to. Mahirap yan pag nakapuyat ka, di ka makapag-isip, nasakripisyo mo na yung physio. Okay. So this time, let us proceed sa ginawa kong demonstration video. Gusto kong i-share sa inyo if paano ko siya ginawa. Okay? So, isa isip at isa puso. Yung esophageal natin, yung esophagus mo, may dalawang function yan, di ba? Mag-propel ng food galing sa stomach, yung bolus. Once yung bolus, nakakain mo sa mouth. Bolus, by the way, yung tawag sa kinain mo in simple terms. Okay? So may dalawa kasing yan. Propulsive and protective. Propulsive, ipapwersa mo pababa. Okay? Ipapwersa mo pababa. Ayan yung food mo. Pupunta yan dyan. Kapunta sa stomach mo. Ayan. So usually, and rin siya. Meron tayong protective pa kasi syempre maglalabas ka rin ng mga secretions dyan, di ba? Kaya nga sa microanatomy, may esophageal glands. By the way, pag dumanan kayo sa histology, madadaanan nyo yun. Okay. Tapos, syempre, masisimulate yan gamit yung vagus nerve nyo, vagus nerve, yan dyan. Para rest and digest, magdadailatos, it will stimulate your motility. Papunta dun sa stomach mo. Okay? At yung motor activity, example, may na-stimulate ng food, yung pagkain mo or yung bolus or yung kinain mo in Tagalog, yung primary magkakaroon ng primary peristalsis o gagalaw-galaw na yan. Pag na-distend pa yan, may magdi-distend pang iba. Yun na tinatawag na secondary peristalsis. Okay, bababa ng bababa yan. Kung nagre-relax yan para yung pagkain mo bumaba. Diba? So nakita niyo yung mga pattern, di ba? Yung pattern ko kung paano ko siya i-discuss. Tingnan natin sa isa pang reference. Okay. Titingnan natin sa pang reference ngayon. So yeah, pardon me dito. Okay. So ayan, titignan natin ngayon kay Guyton. Anong sasabihin niya? So may receptive relaxation, may primary and secondary peristalsis. Diba? Okay. Ayan kasi yung pag-mimic. Ayan siya. Actually, ang functional mo or yung peristalsis mo, dito kasi hiniwa-hiwa niya sa mga sa basic. So, it's more of peristalsis. Okay? Sa hinihiwa-hiwa lang ngayon pagkain, di ba? Contractile ring and then moves forward. Ayan. Ang dami niyang sinabi. Pero gusto lang niyang i-picture out. Ito siya. Ayan, oh. Yan yung direction of the movement. Ito yung kinain mo, yung letter green towards time. And yan yung segmentation, pero let's focus tayo dito sa taas. Ito sa small intestine kasi ito. Pero assignment nyo, you have to find out paano nyo intindihin to. Yung letter B na yan. That's your assignment. Okay? So, which is scope and limitation na ng video ko. Okay. Usually, smooth muscle, syncytia, makakadikit-dikit sila. Di ba? Okay. So, yan yung Then may enteric mga muscle. Kaya nga, smooth muscle nga, di ba?
Sa smooth muscle, autonomic kasi yan. Tanging ang somatic, ang ano natin, yung sila yung mga longitudinal and circular fibers, sila yung mga voluntary movements natin. Okay. Tapos, syempre, kinain mo, di ba? Yan yung esophageal stage. Diniscuss ulit yung primary and secondary. Ito wala sa burn yan. Yung 8 to 10 seconds na yung pharynx sa the stomach mo. Pag nakatayo ka, syempre, mas nakatayo ka, mas mabilis. 5 seconds lang. Pag di niya na ibaba, kasi isa lang, secondary peristalsis naman. Example, na-distend yung sabi mo, yung bolus, ano niya, or yung kinain mo, bababa siya ng bababa. Usually, sabi doon, vagal. Pero dito, glossopharyngeal and the vagal afferent mo. Ayan. So, nakita nyo yung gist ng ginawa ko. Yan yung function of lower esophageal sphincter, ibaba. Diba? Magre-relax lang yan pag may kinain ka. Tapos yung stomach mo, mag-uumpisa na yan mag-secrete ng mga enzymes, yung mga pepsin, trypsin, which is beyond the scope na ng ano na to. So nakita nyo guys, paano ko siya diniscuss. I did not discuss it lang based dun sa ano ko, sa nabasa ko dito sa mga libro. Pero rather, as I said, i-simplify nyo na lang, number one, and aralin nyo base sa naintindihan ninyo. Kasi by experience din, ang mga exam ninyo sa physiology, most likely, anong naintindihan nyo sa topic? Yes, may memorization din, pero majority of this kasi, anong naintindihan ninyo? At pagdating ninyo sa iba pang mga clinical subject, ang tip kasi doon, babalik na rin nyo kung ano yung mga sinabi dito. Pero important, maintindihan ang normal aspect of the human body. So, end of the video. Next slide. Yung okay. So, ang gist nga, tulad nga sinabi ko kanina, anong naintindihan mo? Kita nyo kanina dun sa video ko if paano ko ba siya sinimplify. Tapos, may isa akong video sa horizontal learning, lalo na sa first year, second year, third year. May playlist akong ginawa sa YouTube. If kaya nyong gawin, gawin nyo. Yes, ito yung principal ng ano, pero hindi, as I said nga, kahit hindi tayo modular, pwede nyo siyang i-modular kasi magandang approach siya. So, if ano nyo, please watch my videos doon para mas makorelate nyo kasi pag nasa correlate nyo, mas ma-absorb mo yung topic. Okay? So, again, kung may mga salamat sa pakikinig, if may questions kayo, pwede kayong mag-contact or mag-subscribe. Hayan, yung aking account sa X. Okay, so thank you sa panonood.